At kasabay ng ginagawang lingap sa mamamayan at pagbibigay ng medical assistance dun sa mga kababayan natin sa Tacloban, Leyte, alamin pa natin ang ibang kaganapan mula pa rin dyan sa bahagi ng Tacloban. May report si Weng de la Fuente. Weng? Yes, Jel, kababalik lamang natin mula doon sa Alang-Alang Leyte at nandito na din tayo uli doon sa malapit sa kinaroroonan ng ating kasamang Mar Gabriel at nagsisimula na naman na na bumuhos yung mga ambon-ambon dito sa lugar na ito. Gaya nga nung kanyang sinabi ay pabugso-bugso kasi ang pag-ulan. At doon sa pinuntahan natin na sitio New Era sa Barangay Langit sa Alang-Alang Leyte ay nandun na inihatid na mga bus yung ilan dun sa mga magiging benepisyaryo ng pabahay at resettlement program ng Iglesia ni Cristo para makita nila yung lugar na paglilipatan sa kanila. At itong mga kababayan natin na ito ay mula nga doon sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda dito sa Tacloban in particular at yung ilan pang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa Eastern Samar at gayon din dito sa kabuuan ng lalawigan ng Leyte. Marami kasi sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon na makabahagi dun sa itinatayong komunidad diyan sa Alang Leyte, Jelmy, dahil yung mga naging biktima na bibigyan ng at ng maliit na lupain para sa eco-farm. Weng? Weng? Alright. Subukan natin balikan ang linya ng komunikasyon ni Weng de la Fuente at sinasabi niya yung mga mabibiyaan doon na mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay inatid ng isang bus. Lilinawin natin sa kanya kung ilan talaga yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang mabibigyan ng libre ng bahay na ito. Meron kakaroon tayo ng mga technical problem kasi nga yung panahon doon, yes, diba? medyo masama ang panahon, umaambon-ambon, umaaraw, pero sa kabila po ng lahat ng mga nagaganap na yon, napakarami pa rin tao dyan sa Tacloban, Leyte, sapagat hindi lang po ito mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, kundi maging ang mga non-members na nakidalo. Ito walang pinipili talaga ang Iglesia ni Cristo sa pamamigay ng at masasabi mo talagang tunay na serbisyong publiko, di ba? Balikan natin si Weng de la Fuente. Weng? Yes, Oni, nabanggit nga natin na yung ilan doon sa mga benepisyaryo dito sa housing at resettlement project ng Iglesia ni Cristo ay sila din yung kinakatuwang as construction workers at iba pang mga manggagawa doon sa mga itinatayong mga proyekto dito nga sa New Era. Kabilang dyan yung housing projects, yung itatayong garments factory, yung dried fish plant at yung bottle plant. At yung iba pa mga estruktura na doon sa area. Nakita natin yung lugar, napaka malapit sa kalikasan yung lugar na paglilipatan sa kanila dahil napapalibutan siya ng bundok. So medyo may kahirapan yung pagpunta natin kanina dahil nga sa pag-ulan, at yung lupa pala dito sa mga bundok dito sa Leyte ay kapag ka nababasa, para siyang clay na dumidikit kapag ikaw ay naglalakad. So yung mga suot namin sa paa, napansapin sa paa, naiiwan siya talaga sa bawat paghakbang. So kaya medyo nahirapan din yung ilan dun sa mga beneficiaries doon sa pagpanik, doon sa area. Yes, Onin. Yes, babalikan ka namin,